Mira, hindi kita pwedeng panagutan. May asawa ako. Alam mo yan. Iritang saad ni Jason kay Mira. Pero ang sabi mo sa akin noon, hiwalay na talaga kayo at nagsasama na lang para sa mga bata. Sinabi ko lang yun para makuha kita. Sorry Mira, na-realize ko na mas importante sa akin ang asawa ko. Na ibibigay niya sa akin ang pangangailangan ko sa pera na hindi mo kayang ibigay sa akin. Mayaman ang pamilya niya at may maganda siyang trabaho. Walang hiya ka? Niloko mo lang pala ako? Ginamit mo lang ako? Umiiyak na saad ni Mira. Hawak ang 3 buwan niyang impis pang sinapupunan. Sorry Mira, mas mabuti pang kalimutan mo na lang ako. Ngunit paano ako? Ang bata, paano ko bubuhayin? Wala akong trabaho. Siguradong isusumpa ko ng mga magulang ko. Umiling si Jason na parang sinasabi na wala siyang pakialam. Bahala ka na. Sana huling pagpapakita mo na lang to sa akin. Mabilis siyang tinalikuran ng lalaki mula sa kanilang tagpuan sa dating sementeryo ng kanilang lugar. Napasalampak na lamang ng upo si Mira. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang gawin ang lahat para sa lalaking minahal, ay iiwan siya nito na parang basura. Halos dito napupunta ang mga kinikita niya sa palengke. Maging ang kanyang mga magulang ay bihira na niyang mabigyan dahil inuuna niya ang pangangailangan ni Jason. Kahit hirap siya sa sitwasyon at napabayaan ng sarili, madalas din siyang sakta ni Jason kapag walang maibigay. Palaging tinatakot na hihiwalayan siya nito. Walang hiya ka? Ginamit mo lang ako? Pagsisisihan mong ginawa mo sa amin ang anak mo. Jason, pagsisisihan mo to. Sigaw niya kahit wala na roon ang lalaki. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kahit maganda naman ang panahon. Nabasa si Mira at nagsimula ng maglakad nang lalong lumakas yon. Wala sa sariling naglakad siya. Hindi alam kung saan patungo. Wala siyang mapupuntahan maliban sa dati niyang barong-barong. Ngunit mas pinili niyang maglakad-lakad na para mas makakahinga siya ng maluwag kapag ginawa niya yon. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Makikita ang isang buntis na nangangalakal ng basura sa daan para lamang makasurvive sa araw na yon. Walang iba kundi si Mira, na ngayon ay isa ng pulubi. Mas piniling mamuhay sa kalsada. Alam niyang nasa maayos pa ang pag-iisip niya. Ngunit wala siyang lakas para labanan ang depresyon na kanyang nararamdaman. Hoy! Bakit mo kami inaagawan ng pwesto ha? Umalis ka dito! Sigaw ng batang nasa 10 taon ang edad. Gutom na si Mira, kaya hinalukay niya ang basurahan na nakita niya. Ngunit tinaboy siya ng mga bata nang makita siya ng mga ito. Dumating pa ang ilang mga bata at pinagbabato siya. Sinalag niyang lahat ng yon upang hindi tumama sa kanyang tiyan. Pasensya na, gutom na kasi ako. Aniya sa mga ito. Tumalikod siya at lumayo sa lugar. Batagal siyang nakatayo sa terminal ng bus. Gusto sana niyang sumakay pero hindi siya pinayagan ng mga konduktor. Alam niyang hindi siya pasasakayin ng mga ito hanggat ganoon ang hitsura niya. Gusto niyang lumuwas ng Maynila. Mas maraming basurahan doon at mas maraming pagkain. Naglakad-lakad siya hanggang makita niya ang mga nakasampay na damit. Dali-dali siyang kumuha ng isang pares at nagpalit sa CR ng terminal. Kahit maayos na ang kasuotan, ay amoy na amoy pa rin siya at ang magulo niyang buhok. At isa pa, wala siyang pamasahe. Bahala na, yun ang nasa isip ni Mira. Sumabay siya sa agos ng mga tao at mabilis na umupo sa malapit sa bintana. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis na ang bus. Maya-maya lang ay may umupo sa tabi niya. Isang matandang babae. Ilang buwan na yan? Mahinahong tanong ng babae. 7 po. Ani ang alinlangan ng pagsagot. Tumingin ito sa madungis niyang muka
at magulong buhok. Gusto mo? Alok nito sa hawak na bauna ng kanin. May hawak din itong tasty bread at mineral. Napatingin siya doon at mahinang napalunok. Gutom na gutom siya. Pwede po ba? Nagdingning ang mga matang tanong niya. Oo naman, mukhang hindi ka pa kumakain. Kawawa ka naman at ang anak mo. Sabi nito, sabay abot sa kanya ng baunan. Pati ito, sayo na rin. Sabay abot din ng tasty at mineral water. Salamat ho. Kayo ho, baka wala na kayong pagkain. Huwag mo akong alalahanin. Kumain ka lang. Magpakabusog ka. Malayo ang biyahe. Maswerte ang magiging anak mo. May nanay siyang matapang. Nag-init ang mga mata ni Mira. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang epekto ng mga salitang yon sa kanya. Sa unang pagkakataon, may estrangherong hindi siya hinusgahan. Hindi tinawag na pulubi o hinusgahan. Salamat po ulit. Talagang gutom na po talaga ako eh. Balang araw, ang batang ito ang magbibigay ng swerte sa'yo. Sabi nito at bahagyang hinaplos ang tiyan niya na wari binabasbasan iyon. Sana nga po, dahil ayokong maranasan niyang naranasan ko. Ang mga anak ko, matagal ko nang hindi nakikita. Pasensya na, nagkwento ako. Saan nga palang punta mo? Nag-aalinlangan siya kung sasabihin niya rito ang totoo. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa estranghero. Parang may bigat din itong pasan. Bigat na hindi malayo sa kanya. Sa Maynila po, nanay. Magbabaka sakali na mas marami pong kalakal doon. Huwag ka mag-alala. Lahat ng pinagdadaanan mo, may magandang kapalit. May gagabay sa'yo. Ang iyong anak. Sana nga po. Dahil awang-awa ko sa kalagayan namin. Dahil sa ginawa sa akin ng kanyang ama. Pati siya, nadamay sa malupit na mundo. Nang matapos kumain, ay sinilid niya sa plastic bag ang pinagkainan at muling nagpasalamat. Nang mag-stop over, bumaba ang matanda at iihi lang daw ito. Maya-maya ay bumalik ito at may dalang isang supot na pagkain. Napansin niya ang panginginig ng bibig nito. Kumain na rin po kayo, Nay. Mula kanina ay hindi pa po kayo kumakain. Okay lang ako, huwag mo kong alalahanin. Sabi nito na katulad ng sagot nito kanina. Muli siyang nakaramdam ng awa dito. Kung may maitutulong nga lang siya. May sakit po ba kayo? Matagal na akong may iniinda. Simpleng sagot nito at muling upo sa kanyang tabi. Napansin niya na nakatingin sa kanya ang ilang pasahero doon at ang ilan ay nakatakip ng ilong. Nang umusad ang bus at ilang oras pang lumipas, nakatulog si Mira at pagising niya ay wala na ang matanda sa kanyang tabi. Naiwan naman ito ang dalang pagkain na binili nito noong nag-stop over sila. Nagtaka siya. Hindi pa sila nakakarating sa destinasyon at imposible itong bumaba nang hindi niya napansin. O kaya naman, nagpaalam man lang sa kanya. Ngunit sino ba siya? Kuya, nasan yung matandang babaeng nakaupo rito kanina? Yung katabi ko po. Miss, mula nang umalis tayo sa San Rafael, mag-isa ka lang na nakaupo dyan. Wala ka namang ibang katabi. At isa pa, walang gustong tumabi sa'yo dahil sa itsura at amoy mo. Hindi ka pa nga nakakapagbayad eh. Uwi ka pa ng konduktor. Hindi makapaniwala si Mira sa narinig. Imposible yon. Hindi siya nababaliw. Totoong may katabi siyang matandang babae kanina. Magbayad ka na. Isang oras na lang nasa Maynila na tayo. Kinabahan si Mira. Wala siyang pera. Napahawak siya sa kanyang muka dahil sa pag-aalala. Nang malaglag sa kamay ang pera, buong 1,000 yon. Pinulot niya yon at nagtatakang tiningnan. Paano nagkaroon ng pera sa kamay niya? Saan iyon galing? Bilisan mo, miss. Marami pa akong sisingilin. Inabot niya iyon sa lalaki at agad namang sinuklian.
Umayo sa pagkakaupo si Mira at takang-taka pa rin sa nangyari. Pagdating sa Maynila ay nakatulala siyang nakatingin sa matatayog na building roon. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Nakabibingi ang ingay ng lugar. Nakakasulasok ang amoy ng paligid, ang usok at amoy na hindi maintindihan. Ang basurahan na maraming daga. Nais niyang magsisi kung bakit siya naroon. Sa tingin niya ay mahihirapan siyang mabuhay kesa sa San Rafael. Naglakad ng naglakad si Mira hanggang sa nakaramdam siya ng gutom. Kinapa niya sa maliit na bag ang pera na hawak-hawak niya kanina. Wala naman sigurong masama kung gagamitin niya yon. Nang makakita ng karinderya ay kumain siya ng kumain dahil sa gutom. Nang makaramdam ng antok ay umupo si Mira sa bangketa at doon humiga. Nagising siya dahil sa tadyak mula sa kanyang likuran. Ininda niya yon dahil nga buntis siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Doon niya napansin ang isang pulubing babae. "Pwesto ko yan! Umalis ka dyan!" Singhal nito sa kanya. Nakahawak sa tagiliran naglakad palayo si Mira. Naisip niyang maghanap ng tirahan. Napatingin siya sa makitid na squatter area. Ngunit walang nais magpaupa sa kanya dahil sa itsura niya at kakulangan sa pambayad. "Maghahanap naman po ako ng pagkakakitaan. Magkano po bang bayad?" Tanong niya sa babaeng landlady. Mukhang mabait naman ito, ngunit nasa itsura nito ang pag-aalinlangan. 1.5 ang upa kada buwan, 100 per head sa tubig at 150 naman sa kuryente. Sabi nitong tiningnan pa siya ng mapanuri. Napaisip si Mira. 1,000 lang ang pera niya kahapon at nabawasan na yon. Nangihina niyang tiningnan ang bag. Ngunit nagulat siya nang may 2,000 roon. Saan iyon galing? Napapaisip na sabi niya. "May advance at deposit, pero kung uupa ka, kahit bayad tira na lang, kawawa naman ang bata dyan sa tiyan mo." Kaagad niyang kinuha ang pera at ibinigay sa babae. Kahit wala siyang gamit at dalang damit, ang importante ay may masisilungan siya. Bahala na ang Diyos. Tanging nasa isip ni Mira. Laking pasasalamat niya dahil mukhang ginaguide siya ng nasa itaas. Wala sa loob na napahima siya sa tiyan. "Kaya natin to, anak. Kapit ka lang." Gumalaw ang bata sa kanyang sinapupunan na wari na iintindihan ang kalagayan nila. Maaga pa lang ay gumising na si Mira. Naghahanap siya ng trabaho. Malapit na ang kabuwanan niya, wala pa siyang nabibiling kahit ano sa anak. Ngunit walang nais na tumanggap sa kanya. Paulit-ulit na damit kahit naligo naman siya. Gusto sana niyang bumili ng damit sa bangketa. Ngunit wala naman siyang pera. Last na yung 2,000 kahapon. Kumain na rin siya at wala na para sa ngayong araw. Nahigit niya ang paghinga. Wala sa loob na dumukot siya sa bulsa na barya na lamang ang naroon. Umupo si Mira sa gilid ng kalsada. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makakita ng isang bugkos na pera. Maraming dumadaan, ngunit parang hindi nila nakikita iyon. Kinuha niya iyon. Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib. Nang buksan niya, ay totoong pera nga. Nakabalot sa isang panyo na may mukha ng Nazareno. Agad siyang umalis at pumasok sa simbahan. Doon ay nanalangin siya at nagpasalamat kung para ba iyon sa kanya. Pagkatapos ay bumili siya ng mga damit para sa kanya at ilang gamit para sa bahay. Malaking pera ang nasa kamay niya, kaya kasya iyon kung sa isang public hospital siya manganganak at siguradong hindi pa niya iyon magagamit. Bumili na rin siya ng gamit ng bata. Nakapasok bilang serbedora sa isang kantin si Mira. Mabait ang kanyang amo at mga kasama. Libre pa ang pagkain niya. Doon din siya nakatagpo ng bagong magmamalasakit sa kanya. Naging magaan ang lahat para kay Mira. Hindi niya alam kung saan ang galing ang swerte niya. Hindi siya nahirapan maging ang pang-araw-araw niya. Pati ang pagbubuntis niya ay maayos at walang komplikasyon. Kahit na wala siyang iniinom na vitamins
o kung ano paman sa bata. Dahil malaki at malusog na raw ang kanyang anak na babae sa kanyang sinapupunan. Hanggang sa ipanganak niya ang anak. Kakaiba ang mukha nito. Maliit ang muka at kulot ang buhok na parang si Birhen Maria ang hitsura. Na pinangalanan niyang Marie. Nang maipanganak niya ang anak, ay tumigil sa trabaho si Mira. Dahil walang magbabantay dito, kaya nagtinda na lamang siya ng barbecue at kung ano-ano pa sa labas ng paupahan. Naging maayos naman ang lahat. Malakas ang paninda niya kahit marami rin nagtitinda roon. Hanggang sa nakaipon si Mira ng pera para sa mas malaking negosyo. Napagpasyahan niyang lumipat sa mas maayos na lugar. Hindi na sa squatter. Umupa silang mag-ina sa isang apartment at nagtinda ng kung ano-ano roon. Hanggang sa nakapagpatayo siya ng grocery store. Lumalaki na ang anak niya. Nasa grade school na, kaya kailangan niya magsumikap. Naging kakampi naman niya ang mundo dahil tila magaan ang lahat sa bawat araw na lumilipas. Lumaking mabait at masunuri ng kanyang anak. Patuloy ang paglago ng negosyo ni Mira hanggang nagkaroon na iyon ng branch at nakapagpatayo na rin ng sariling bahay. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ng matanda sa kanya na ang kanyang anak ang magsisilbing pampaswerte sa kanyang buhay. Dahil hindi na napigilan ang kanilang pagyaman, naalala ni Mira ang mga magulang. Kumusta na kaya ang mga ito mula nang umalis siya? Kaya naisipan niyang umuwi sa San Rafael kasama ang anak. Doon ay naawa siya sa kalagayan ng ama. Hindi na ito makapagtrabaho dahil sa diabetes. Tanging ang ina na lang ang nagtitinda sa palengke. Salamat anak at dinalaw mo kami rito ng tatay mo. Ang mga kapatid mo may mga asawa na lahat kaya wala nang may nais na tulungan kami. Pasensya na nanay. Matindi din po ang dinanas ko noon kaya nagsumikap ako. Huwag po kayong mag-alala. Magpapatayo din po kayo ng grocery store dito at iba pa niyong pagkakakitaan. Salamat anak. Mangiyak-iyak na saad ng kanyang ina. Kaya mabilis na plinano at nagpagawa ng malaking grocery store at water refilling station sa kanilang nabiling lupa. Mama, may malaking pulubi po oh. Bigyan ko po ng pera. Turo ng kanyang anak na si Marie sa lalaking naka-wheelchair at putulang paa. Automatikong lumingon roon si Mira. Pamilyar sa kanya ang lalaki. Nang tumingin ito sa gawin niya, ay nagkatitigan sila. Si Jason ang lalaking yon. Sige anak, bigyan mo. Pagbibigay pahintulot niya sa anak. Agad naman itong tumalima at binigyan ng 100 ng lalaki. Saka mabilis na bumalik sa kanya ang anak. Wala na siyang maramdaman para sa lalaki, kundi awa. Kung ano man ang nangyari dito at dahilan nito kung bakit naputol ang paa nito, ay ayaw na niyang alamin pa. Wala na siyang pakialam ron, katulad ng pagbaliwala nito sa kanya. Dahilan para malugmok siya at bumangon. Bago sila umalis sa probinsya, ay ibinili niya sa ina na padalhan ng groceries ang lalaki at bigas. Yun lamang ang kaya niyang ibigay sa lalaki. Maraming taon pa ang lumipas. Hindi na siya nag-asawa pa. Dalaga na ang anak at malapit ng mag-asawa. Itinuon na lamang niya ang buhay sa mga negosyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Goal niya ang magpayaman pa para mas marami pa siyang matulungan. Gumanda na rin ang buhay ng magulang at kapatid niya. Masaya siyang nakakatulong sa kapwa. Sa buhay ay marami siyang natutunan. Minsan ay okay lang din palang mag-isa. Minsan okay lang ding mahirapan sa una. Ang importante, maging mabuti pa rin sa kabila ng lahat. Mahirapan man, ang importante, bumabangon at lumalaban sa hamon ng buhay. Hindi nanguhusga, anuman ang antas at katayuan. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!